Ngayong araw ay panibagong cake decorating vlog na naman yung mai-share ko sa inyo. At sa video na nga to, ay isang customer lang yung umorder sa atin ng mga cakes. Yung cake order nga sa atin ni ma'am ay isang 2-tier cake at isang 1-tier cake. Yung 2-tier cake niya nga na ginagawa ko dito ngayon, yung size niya ay 9x6 yung bottom tier, yung top tier naman is 7x4 size. Ito nga yung bigger size ko sa mga 2-tier cakes. At yung gusto nga dito na design ni ma'am ay farm themed lang daw. Meron nga siyang sinend sa atin na inspiration picture, kaso sabi niya, gawin na lang daw natin yung sariling version natin ng design. Nakinis ko muna dito yung 2-tier cake natin, tapos gumamit ako ng cake comb para maglagay tayo ng pattern dito sa ating bottom layer. Ang advice ko nga po, every time na gumagamit kayo ng cake comb, medyo kapalan nyo po muna yung icing. Para if ever po na magsiscrape kayo dito sa mismong icing, ay hindi po magiging visible yung cake ninyo. Masyado po kasi manipis, may tendency po kasi na masiscrape nyo talaga. At makikita talaga yung kaluluwa ng cake ninyo. Kaya yan lang po talaga yung advice ko if ever gumagamit kayo ng mga cake comb. Sa details pala ng cake ni ma'am, printed toppers lang yung ginamit natin. Tapos ginawan ko lang siya ng customized na dedication name. Usually kasi talaga, pag may sinasend sa akin ng mga inspiration picture, yung client ko, pag hindi ko talaga kaya yung design, nagsasabi talaga ako na hindi ko talaga magagawa yung ganung klaseng design. Dapat isa din kasi yon sa responsibility natin as bakers, na state talaga natin sa client kung hanggang saan lang yung makakaya natin gawin sa mga designs. Ako po kasi ay soft icing user talaga. Tapos madalang na talaga ako gumagamit ng fondant, mapa-figures man yan or detail sa mga cakes ko. Kaya limit lang po talaga yung makakaya ko gawin. More on printed details po kasi talaga yung ginagawa ko. Yung size pala ng cake board dito na ginamit ko is 12 inch na naka-square. Inaikot-ikot natin yung cake para makita nyo yung design. O diba, ang ganda? Ano sa tingin nyo? Maganda ba? Maraming salamat po Ma'am Judeza sa pag-order sa akin ng mga cakes. Kahit sobrang layo ko po, ay sa akin po talaga kayo nag-order. Yung flavors pala ng cake dito, yung bottom tier is moist chocolate cake. Tapos yung top tier naman is strawberry chiffon. Yes po, nag-aalaw po talaga ako na 2 different flavors yung pwede natin gamitin sa mga tiered cakes. As long as firm yung bottom tier natin. Hindi po kasi ako nag-aalaw na chiffon yung bottom tier, tapos moist chocolate yung top tier. Kasi parang hindi magiging stable yung foundation natin sa cake. Yung napansin ko po talaga sa paggawa ng mga tiered cakes, dapat maganda yung pundasyon natin. Pareho lang yan if gumagawa kayo ng bahay. Or ako lang talaga yung ganun gumawa. Moving on nga sa ating next cake. Ito din ay isa sa mga order ni Ma'am Judeza. Yung size nito is 8x4, butter vanilla yung flavor. Tapos yung cake board na ginamit natin dito is 12 inch. Same na kulay lang nga yung ginamit natin dito pero mas lighter shade lang. Printed details at gumawa din ako dito ng dedication topper. Sa pattern ng cake, yung ginamit lang natin dyan is tinidor lang para ma-achieve natin yung ganyang effect. O diba, ang ganda? Ano sa tingin nyo? Maganda ba? Tinimplihan ko na lang talaga yung second cake niya kasi parang ang daming details na yung ginamit natin sa 2-tier cake niya para pleasing talaga sa mata tingnan. At eto na nga yung dalawang cakes nung nilagay natin sa chiller. Parang natapos ko talaga kasi to ng maaga kasi i-deliver din natin to ng maaga sa venue nila. At eto na nga at papunta na kami sa venue. Yung venue nga nila is located sa La Granja, La Carlota City. Mga 45 minutes travel siguro mula sa amin. Actually, hindi ko talaga in-expect na ganun pala kalayo at ganun yung daanan papunta sa venue. Mabuti na lang talaga at merong Google Maps. Akala ko nga naliligaw na kami. Kasi tingnan nyo naman yung daanan dito. Punta talaga to dun mismo sa venue nila. Napaka-rough road talaga. At mabuti na lang talaga at nagawa natin in advance yung mga cakes ni ma'am. Kaya napaset talaga natin to sa chiller for overnight. Kaya hindi talaga ako dito nakabahan nung tinravel na namin. At eto na nga at sinetup na namin yung cake dito sa venue nila. Pag kami kasi mismo yung nag-deliver ng mga cakes nyo, kailangan iset up yung cake. Kami na po talaga mismo yung nag-i-insist na may yung mag-unbox ng cake at ilagay mismo doon sa lagayan. Ang ganda nga ng venue nila dito. Nasa gilid kasi ng parang ilog. Tapos may pool pa. At eto na nga at nalagay na natin yung cake. Saktong-sakto talaga yung mga printed details na ginamit natin. Bumagay talaga dito sa backdrop nila.
Maraming salamat again, Ma'am Jadessa, sa pag-order at sana nga po ay nagustuhan nyo yung mga ginawa ko. At nung kaninang umaga nga, nagtaka talaga ako na ba't hindi naluluto yung mga cakes ko. Yun pala, nasira na yung oven ko. Magti 3 years ko na kasi ginagamit yun. Kaya nung nangyari yun, di talaga ako nagpanik. Sabi ko kung ano na lang yung mahahanap ko na oven, yun na lang yun. Ang dami pa kasi mga cake orders dapat yung ibibake ko. At saktong-sakto naman talaga pagpunta ko dito sa SM, nag-restock pala sila ng mga ovens. Nakita ko talaga yung oven na matagal ko na gusto bilhin. Ito nga yung Hanabishi na 90 liters. Malaki-laki talaga to sa previous oven natin. Nakita ko talaga na medyo madami yung malalagay natin dito. Parang hindi ko pa kasi kaya mag-gas oven. Dito na lang muna tayo sa electric. Sabi ko talaga kanina, parang hindi talaga ako pinabayaan ni Lord. Kasi parang hindi niya talaga ako pinigyan ng problema. Maghanap ng substitute natin, paggawa ng ating cakes. Yung pinapangarap pa talaga natin na oven na matagal na yung nabili natin. After ko nga nabili yung oven, ay umuwi na agad ako at nag-bake. Noon yung oven natin ay walang ilaw. Ngayon may ilaw na, tapos malaki pa. So yun lang po. Bye!